Ang realidad ng mga demonyo ay napakaliwanag na binabanggit ito sa banal na kasulatan. Mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, napakaraming account na binabanggit patungkol sa mga sinapian ng demonyo. Ang ating Panginoong Hesus mismo ay nagpalayas ng mga demonyo sa mga tao na nasapian noong siya ay nandito sa lupa. Ganon din ang mga disipulo niya. Sila rin ay nagpalayas ng mga demonyo. May mga instances din na kung saan ang ating Panginoon ay nagpapagaling ng may sakit at naposes ng demonyo. At oo kaibigan, ang demonic possession ay sobrang totoo ayon na rin sa mga pruweba ng Biblia. At kung ating mapapansin, hindi ibig sabihin na natigil na ang pagsusulat ng banal na kasulatan ay tapos na rin ang kwento ng mga devil possessions sa panahon natin ngayon. Dahil ang demonyo mga kaibigan, hanggang ngayon ay nandito pa rin sila. Sila ay sumasapi pa rin sa napakaraming tao sa panahon natin ngayon. At kung nangyayari noon, ay nangyayari pa rin sa panahon natin ngayon. Binabanggit sa Mateo 12 verse 25. At pagkaalam niya ng mga iniisip nila, ay sinabi niya sa kanila, ang bawat kahariang nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili ay mawawasak. Ang bawat bayan o bahay na nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili ay hindi mananatili. Ang kingdom ni Satan ay hindi lumalaban laban sa kanyang sarili. Hindi niya inaatake ang kanyang sarili. Sila ay nagkakaisa at determinado sila na marami silang madadala sa impyerno. Alam natin kung gaano sila kaintak at kung gaano sila nagkakaisa. For instance, ang kwento ng isang lalaki na nasapian ng legions of demons ay mapapansin natin dito na tunay nga na nagkakaisa ang mga demonyo. Ngunit makikita natin dito ang confrontation ng ating Panginoong Hesus sa legions of demons na sumapi sa isang lalaki. Ito ang banggit sa Marcos 5 verse 6-9. Malayo pa'y natanaw na nito si Hesus. Patakbo itong lumapit at lumuhod sa harapan niya. Sumigaw siya ng malakas, "Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, anong pakay mo sa akin? Ipangako mo sa ngalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan." Sinabi niya ito sapagkat iniutos ni Jesus, "Masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito." Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" "Batalyon, sapagkat marami kami," tugon niya. At nakiusap siya kay Jesus na huwag silang palayasin sa lugar na iyon. Tunay nga mga kaibigan na yayanig ang kaharian ng Diablo kung nababanggit ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Dahil ang pinaka-goal ng Diablo ay para hikayatin ang lahat ng tao na mapunta sa impyerno. Ngunit nandito ang ating Panginoong Hesus. Tayo ay kanyang tinatawag na tayo ay magpasakop sa kanya, sapagkat ang Diablo ay sinasapian halos araw-araw ang lahat ng mga tao upang mangibabaw ang kanilang pagmamahal hindi sa ating Panginoong Hesus kundi sa mga materyal na bagay, sa mga kalayawan at sa mga kasalanan na sobrang ninanais ng kanilang mga laman. Marami ngayon sa ating kapanahunan ang unti-unting nagiging katulad ng Diablo. Paano ko ito nasabi mga kaibigan? Sapagkat binabanggit sa huling kapanahunan ang mga tao ay manlalamig sa kanilang pagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Dahil ang karamihan ay magiging makasarili, magiging maibigin sa pananalapi, kalayawan at mga pita ng laman. Ito ang henerasyon na kung saan makikita natin na talaga namang umaatikabo ang paggawa ni Satanas sa buhay ng lahat ng mga tao sa buong mundo. Ngunit kahit na tila baga nananalo siya sa ating mga utak, atin pa rin tatandaan na ang ating Panginoong Hesus, siya ay panalo. Kaya naman, piliin natin ang ating Panginoong Hesus upang mawala ang pagkakasapi natin sa kasamaan. Dahil kung wala tayo sa ating Panginoong Hesus, tayo ay sumasapi sa Diablo. Dahil dalawa lang naman, it's either tayo ay nasa ating Panginoong Hesus o tayo ay nasasapian ng masamang espiritu. At mula dito, nakikita natin ang mas malalim na layunin ng kaharian ng Diablo sa buhay ng bawat tao. Dahil alam ng Diablo na malapit na ang kanyang kawakasan, kaya siya ay gumagawa ng kaparaanan upang mas marami
ang kanyang madadala sa kapahamakan at sa nagliliyab na apoy at asupre sa impyerno. Kaibigan, tayo ay hindi para sa impyerno, sapagkat ginawa ang impyerno para sa diablo. Kaya naman ipinapaalala sa atin ng ating Panginoong Hesus na tayo ay tagalangit at hindi tagalupa. Lalong higit, ang ating katawan ay hindi para sa impyerno. At dahil hindi binibilang ng ating Panginoong Hesus ang ating kasalanan, kaibigan, ibinigay niya ang kanyang buhay. Makamtan lamang natin ang tunay na pag-asa na tayo ay paghaharian niya sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu at tayo ay maghahari kasama niya sa langit na bayan. Ang tanong ay, ninanais mo ba na makapiling ang ating Panginoong Hesus at magpasakop sa kanya? Tatalikuran ang impluensya ni Satanas at tayo totally magpapasakop sa banal na espiritu ng ating Panginoong Hesus at makakamtan natin ang tunay na imahe ng ating Panginoong Diyos. Kung ninanais mo ito, kaibigan, tayo mananalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, ninanais po namin na kami po ay tulungan po ninyo. Tanggalin, Panginoon, ang mga makajablong mga gawain, ang mga kasalanan na ninanais ng aming laman. Pakalinisin kami, Panginoon, at palitan ito ng iyong banal na espiritu upang sa ganun makita sa amin ang larawan ng aming Panginoong Hesus at makita sa amin, Panginoon, ang pag-asa na kami, Panginoon, ay hindi mapupunta sa impyerno, bagkus kami ay makakasama po ninyo sa langit na bayan. Tulungan kami, Panginoon, at patatagin sa aming pananampalataya at kami, Panginoon, ay hilain sa presensya ni Satanas. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkulang at pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen.